Search for the next Jason Castro na po ang TNT at kinumpirma nila yan sa pamamagitan ng mga spin sources at yung manager nga mismo ang may sabi na right after daw nilang manalo, the grind never stops, ika nga. Dahil alam nyo ba na ang TNT ngayon isusulong na ang kanilang Grand Slam bid. Markado na yan ang buong katropa na kapag TNT sasali daw sila. Sa history ng mga nakakuha ng rare feature na ito, ang next Jason Castro kaya ang magiging solusyon para makuha nilang Grand Slam? Totoo ba itong narinig ko na pinabago na ngayon ng Ginebra ang kanilang triangle offense dahil kasalanan naman daw ni Coach Tim at hindi ng mga players? Mali lang daw ang pagkakagamit. Ang dami-dami nating pag-uusapan ngayon. Tara! Lingid po sa inyong kaalaman, hindi po totoo ang kumakalat ngayon na rumors na si Mikey Williams daw ay babalik na sa TNT dahil kinausap na raw ito ng management, yung mga ganon-ganon. Kasi ang sabi ni Sir Snow, sa SGA siya kumausap at hindi sa TNT. Ang gusto ng SGA, at least 1-year contract sa Converge, tapos matik, permanent ka na ng SGA. Syempre, same company niyan sila. Although totoo naman na si Mikey Williams ngayon ang unang lumalapit sa TNT para makabalik, pero hanggang ngayon ayaw pa rin nila. Kasi nga syempre nanalo naman sila ng walang Mikey. Sa palagay ko, kaya siya hindi pinapayagan ng TNT dahil baka pumunta lang to sa kabila. Ang ibig kong sabihin, gagamitin niyang TNT para kapag nag-expire ang kontrata nito sa kanila, pwede na siyang lumipat sa SMB or kahit saang team pa yan. Kasi nga 'di ba may UFA rules ang PBA ngayon, anytime maaari niyang tanggihan ang offer na naman ng TNT at finally, matuloy na yung totoong plano niya. So pwedeng TNT na naman ulit ang mabubulilyason niyan. Hanggang ngayon, dahil nasa TNT pang rights niya, wala pa siyang karapatang mag-sign sa ibang team sa PBA. Ganyan kasaklap. Buti na lang, futuristic pa sila mag-isip. Itong si Mikey na naman ang naisahan. Alam niyo nakakasira din pala ng karir yung sobrang gahaman mo, no? Kahit magaling ka pero puro pera ang mukha, babagsak ka rin. At dahil imposible pa sa ngayon na magkaroon sila ng Mikey Williams, maghahanap na lang daw sila ng replika kahit papano. Unang prospect nila, syempre Cedric Bearfield. Lagi ko yung inuulit sa inyo, nakita kasi nila yung lakas ni Bearfield nung nasa Bay Area pa to. Tsaka Blackwater naman talagang farm team ng TNT. Pangalawa, isang guard mula sa Ross. Kasi nga basta si Coach Yeng ang humawak, hasang-hasa talaga yan. Tingnan mo si ng Batak, di ba galing yan sa Ross? It's either Andre Karakut or Anton Asistio yan. Mabilis, may shooting pareho, pang fast pace, magaling lumusot, may experience na rin sa playoffs. Pang-apat, galing Phoenix, Tyler Tio. Ang galaw ni Tio, parang yung mga guards na nasa Ross, mataas ang IQ pati kumpiyansa. Pang-lima, Richie Rivero, pang Tyler Tio din maglaro. Tsaka ang ganda ng kombinasyon nila, higit sa lahat, bago pa lang siya sa PBA pero fearless ng performances niya. Pang-anim, yung dati kong sinabi sa inyo na si Kiefer Ravena. Yung manong daw nila na sobrang laki ng puwet tapos puro dribble. Pero at least sanay siya sa gera sa labas. At yung experience niya yan ang nakapag-improve sa kanya. Panghuli, 3D Ravena, isang napaka-athletic na nilalang na ang daming fans sa Dubai International Ball Club na ginanap sa Europe. Sa lahat-lahat ng nabanggit natin na guards, sino ang nagustuhan nyo at bakit? Ginebra, magpapalit na raw ng system at Coach Tim posible daw magpahinga muna sa pagko-coach. Ang daming humahanga kay Coach Tim pagdating sa coaching. Ang dami niyang panalo kumpara kay Coach Chot. 2 Grand Slams ang nakuha from Alaska hanggang San Mig Coffee. Ngayon ang problema, yung triangle offense niya halos wala ng panama sa bara-bara style ni Coach Chot. Kasi ang bara-bara, effective pa rin yan kahit makaluma as long as marami kayong shooters. Dito sa PBA, uso pa rin ang small ball at yun ang ginagawa niya. Mas balanse, mas unpredictable kumpara sa triangle offense na kahit nga raw mga basketball fans na diehard, alam na nila kung paano ito gawin. Ang Ginebra, binubuo ng Gilas players pero bakit hirap pa rin sila sa TNT? Yung TNT anong meron lang sa kanila? Kim Aurin, Ray ng Batak, tsaka ilan pang mga aging at injured players. Kung ang pagpapalit ng coach ay isang epektibong paraan para mag-ibang landas na Ginebra, sino naman kaya ang pwede ipalit sa kanya? Kung ang pinakamagaling na coach ng SMC ay halos hindi na nga umuubra, paano pa kaya yung ibang coaches? Kapag ipagpapatuloy pa rin nilang ganitong klase na opensa, wala pa rin pagbabago ang resulta. Bukod sa palit players, ano kaya ang biggest factor para mas lalo lumakas ang Ginebra?